So, open your GCash app. Open your GCash app. Tingnan nyo kung may offer kayo sa GGives. So, ito lang i-click nyo. Pag na-open nyo na yung GCash app, ito yung i-click nyo, yung borrow. Yan. So, click nyo yan. Merong G-Loan, GGives, Borrow Loan, G-Credit. So, yung mako-convert natin is yung GGives at saka yung G-Credit lang. Kasi ito, direct to your account, direct to your account. So, dito GGives, tingnan nyo kung meron. Tingnan natin kung meron ba sa atin. Ayan. So, meron tayong 4K. Pwede natin gamitin yan. Okay? So, just PM us para ma-convert natin. PM me directly. Okay? Only one account. Etong G-Credit din, pwede din natin itong i-convert. Tingnan natin kung may G-Credit. So, meron tayong G-Credit na 5,000. So, hindi natin ginagamit. So, itong dalawa ay pwede natin i-convert, guys. Okay? Kung meron kayo sa dalawa na yan, PM me and bigyan natin ng i-convert natin. Okay? So, always check our Facebook account. Only one account lang tayo, guys. Okay? Yan lang yung account natin. Okay? Wala nang ibang magpi-PM sa inyo, kundi yan lang na account. Okay, guys? Ito din yung YouTube channel natin. Ito yung YouTube channel natin, guys. Yan. Yung channel natin, guys. Sa pagpa-convert ng GGives, guys, ang gagawin lang ng merchant is either bibigyan ka ng QR code or bibigyan ka ng bills. So, sa part ko is wala tayong QR code, so meron tayong bills. So, example, bibigyan kita ng credit card bills na info. So, ngayon, bubuksan mo ngayon yung GCash mo, punta ka ng bills. So, kung credit card yung binigay ko sa'yo na information, punta ka ng credit cards. Ayan. For example, BDO, Mac Visa, ito. So, ilalagay mo lang yung amount na kung magkano yung amount na nilagay ng merchant or magkano yung papakonvert mo kung 4,000. Kumari, 4,000. Kaso, mayroon siyang 10 pesos na charge. So, ang gagawin mo is minus mo lang. Yan. Pero 4,000 pa din yung ibibigay sa'yo na converted. So, ito, ilalagay mo, copy-paste mo lang yung credit card na binigay sa'yo ng merchant at yung email na ibibigay sa'yo. Okay? Tapos, pagkatapos niyan, yan, ganyan lang yan as is. Huwag mong i-check para hindi ka madagdagan ng fee. So, tapos, ngayon, i-screenshot mo yan, ibibigay mo ngayon sa merchant para makita niya kung tama yung, yung detalye na nilagay mo para iwas kayo sa aberya. Okay? Importante yan. Lalagay mo yung credit card, lalagay mo yung email. Bago ka mag-next, screenshot mo muna siya. Okay? I-send mo sa merchant. Kunwari sa akin, i-send mo sa akin para ma-double check ko. Pag sinabi niya na nag-proceed na, saka ka pa mag-proceed. Okay? Malinaw tayo? Pag next mo na niyan, select GGives, mga ganon. Select mo GGives, select mo yung payment, check mo yung kasi hindi na tayo makaproceed ngayon kasi wala tayong information ngayon. Okay? So, yun lang. Pag pay bills mo, pag next nyan, always send mo yung screenshot doon sa merchant para makaiwas sa aberya at saka error. Okay? Para mag-guide ka niya kung ano yung next procedure. Mabilis lang naman. Basta marunong ka lang makipag-communicate agad-agad. Huwag yung masyadong delay. Yun lang, guys. Thank you. Alright guys, so yan yung first process natin kung gusto nyo magpa-process sa GGives. So yan lang. So picture, any ID, same basta parehas lang kapangalan sa GCash nyo, yung selfie with ID nyo. At screenshot ng GCash name at of course GGives dashboard. Okay? So pag walang mga ganyan, hindi tayo makaproceed. Okay guys? So, paalala ko lang, hindi po kami manghihingi ng one-time PIN or OTP. Okay? Kasi pag manghingi po kami, ganyan, ay scammer po. So, wala po tayong OTP. Para malinaw po ha. Maraming salamat.